Huwag kang mapagmataas, Clara. Isang hamak na katulong ka lang na pinatira ko rito dahil sa awa. Ang apo kong si Marco ang dapat maunang humihip ng kandila dahil siya ang lalaki. Siya ang tunay na dugong bughaw sa pamilyang ito. Ang boses ni Doña Teresa ay parang talim ng kutsilyong humiwa sa masayang kanta ng mga bisita. Sa gitna ng makulay na sala ng kanilang mansion sa Quezon City, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Clara. Hawak-hawak niya ang strawberry cake na 3 oras niyang pinaghirapang i-bake sa kusina. Ang regalong ipinangako niya sa kanyang 6 na taong gulang na anak na si Sofia. Ang kanyang mga daliri ay may pasopa mula sa mainit na oven, at ang kanyang likod ay kumakabit pa sa pagod. Ngunit ang lahat ng iyon ay kinalimutan niya para lamang makita ang ngiti ng kanyang anak. Subalit sa isang iglap, ang ngiting yan sa labi ni Sofia ay napalitan ng takot. Nakatayo ang bata sa tabi ng cake, ang kanyang maliliit na kamay ay nakakuyom sa laylayan ng kanyang bestida, habang ang pinsan niyang si Marco ay pilit na inaagaw ang atensyon ng lahat. "Mama, please!" bulong ni Clara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagsusumamo. "Birthday ni Sofia! Ngayon lang naman, hayaan natin siya ang maging bida." Isang nakakangilong tunog ng palad na lumapat sa balat ang bumasag sa katahimikan. Ang sampal ni Doña Teresa ay hindi lamang tumama sa pisingi ni Clara. Bumasag din ito sa natitirang piraso ng kanyang dangal sa harap ng kanilang mga kamag-anak at kapitbahay. Ang init ng sampal ay nanuot sa kanyang kalamnan. Nag-iiwan ng mapulang marka na tila isang tatak ng pagiging alipin. Naramdaman ni Clara ang pait sa kanyang lalamunan. Ngunit ang mas masakit na sampal ay hindi nanggaling sa kanyang biyenan. Lumingon siya kay Miguel, ang lalaking pinangakuan siyang puprotektahan sa hirap at ginhawa. Inasahan niyang tatayo ito, kukunin ang kanyang kamay at sasabihing sapat na. Ngunit nanatiling nakatayo si Miguel sa tabi ng kanyang ina, ang mga mata ay nakatingin sa sahig, tila mas takot sa galit ni Doña Teresa kaysa sa pagkadurog ng puso ng sariling asawa. "Clara, huwag mo nang palakihin ang gulo," malamig na sabi ni Miguel. "Makinig ka na lang kay Mama. Cake lang naman yan. Huwag kang masyadong madrama. Nakakahiya sa mga bisita." Sa sandaling iyon, narinig ni Clara ang tunog ng sarili niyang puso na nagkakapira-piraso. Hindi ito tunog ng basag na kristal, kundi isang tahimik at malalim na pagguho. Ang lalaking pinag-alaya niya ng kanyang karera, ng kanyang kabataan, at ng kanyang buong pagkatao ay mas piniling protektahan ang kanyang sariling komportable kaysa sa dignidad ng kanyang asawa at anak. Ang katahimikan ni Miguel ay mas masakit pa kaysa sa anumang mura o panlalait. Tumingin si Clara sa paligid. Nakita niya ang mapanuyang ngiti ni Elena, ang kanyang bayaw, at ang mapagmataas na mukha ni Marco na handa nang umihip sa kandilang hindi para sa kanya. Nakita niya si Sofia, na may mga luhang tahimik na dumadaloy sa pisingi, ang mga matang puno ng pagtataka kung bakit ang kanyang ama ay hindi kayang ipagtanggol ang kanyang ina. Dito, sa gitna ng karangyaan ng bahay, na siya naman ang nagpapanatiling malinis at maayos, naramdaman ni Clara ang isang kakaibang lamig na bumabalot sa kanyang pagkatao. Ang bawat sakripisyo niya sa loob ng 7 taon, ang paggising ng madaling araw, ang pagtitiis sa mga masasakit na salita, ang paglunok ng sariling pride para sa kapayapaan, ay tila mga abo na tinangay ng hangin. Dahan-dahang ibinaba ni Clara ang cake sa mesa. Ang kanyang mga kamay, na kanina ay nang-inig sa takot, ay biglang naging matatag. May isang bagay na namatay sa loob niya sa gabing yon, at may isang bagay na bago ang isinilang. Isang matalim na desisyon ang nabuo sa kanyang isip habang tinititigan niya ang icing ng cake na unti-unti nang natutunaw, katulad ng kanyang pasensya. Bakit ba ako nananatili sa isang silid na pilit akong ginagawang anino? Hanggang kailan ko ituturing na tahanan ang lugar na ito kung ang mga taong narito ang siya mismong gumigiba sa aking pagkatao? Hindi na humingi ng tawad si Clara. Hindi na rin siya umiyak. Sa halip,
Lumingon siya kay Sofia at iniabot ang kanyang kamay. Sa kabila ng hapdi sa kanyang pisngi at ang bigat sa kanyang dibdib, isang katanungan ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang gunita. Kung ang pag-ibig ay dapat nagpapalaya, bakit ang pakiramdam ko ay unti-unti na akong nalulunod sa piling ng mga taong ito? Sa loob ng ilang segundo, Ang sala ay binalot ng isang nakakangilong katahimikan. Ang lahat ay nakatingin kay Clara, inaasahang yuyuko siya, hihingi ng tawad, at lulunukin ang huling piraso ng kanyang dangal. Ngunit may kung anong apoy na sumiklab sa kanyang mga mata. Isang apoy na matagal na niyang pilit na itinatago sa ilalim ng kanyang pagiging martir. Dahan-dahan, itinaas ni Clara ang kanyang mga kamay. Akala ni Doña Teresa ay kukunin nito ang platitong paborito niya, ngunit nagkamali ang matanda. Hinawakan ni Clara ang magkabilang gilid ng strawberry cake. Sa isang biglaang galaw na tila hindi pinag-isipan, ngunit buong pusong ginusto, itinaas niya ito at buong lakas na idiniin sa mukha ng kanyang biyenan. Ang kulay rosas na icing ay dahan-dahang gumapang pababa sa mamahaling alahas at makapal na makeup ni Doña Teresa. Ang mga strawberry na maingat na inayos ni Clara ay nagsilagsakan sa sahig, kasabay ng malakas na singhap ng mga bisita. Walang sumigaw, walang gumalaw. Ang tanging maririnig ay ang mabigat na paghinga ni Clara at ang tunog ng mga piraso ng cake na nahuhulog sa mamahaling alpombra. Clara! Ang sigaw ni Miguel ay parang kulob na bumasag sa paggagulat ng lahat. Anong ginawa mo? Nawawala ka na ba sa sarili mo? Hindi sumagot si Clara. Tumingin lang siya sa kanyang asawa na para bang isa itong estrangero. Hindi niya pinansin ang galit ni Miguel o ang pag-iyak ni Elena na tila siya ang biktima. Lumapit siya kay Sofia na kanina pa nakatulala sa gilid. Maingat niyang kinuha ang maliit na kamay ng anak at sa harap ng lahat, lumakad sila palabas ng sala patungo sa kanilang kwarto. Pagdating sa loob, mabilis na isinara ni Clara ang pinto. Doon lamang naramdaman ng kanyang mga binti ang panghihina. Napasandal siya sa kahoy na pinto habang ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Mama, bakit po? Tanong ni Sofia sa maliit na boses. Ang mga mata ay puno pa rin ng takot. Lumuhod si Clara para maging kapantay ang anak. Pinunasan niya ang isang maliit na bahagi ng icing na tumalsik sa pisingi ni Sofia. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi na tayo muling kakain ng cake na may kasamang pait. Mag-iimpake tayo. Hindi nagtagal, narinig ang malalakas na yabag ng mga paa sa labas ng pinto. Ang bawat katok ni Miguel ay parang suntok sa dibdib ni Clara. buksan mo ang pintong ito, Clara. My God, nakakahiya. Ano na lang ang sasabihin ng mga kaibigan ni Mama? Pinahiya mo kami sa sarili naming bahay. Sigaw ni Miguel mula sa labas. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Clara. Sariling bahay? Bulong niya sa kanyang sarili. Pumasok siya sa loob ng closet at inalis ang isang maluwag na bahagi ng sahig sa ilalim ng mga luma niyang damit. Inilabas niya ang isang makapal na brown envelope, ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya kung sino talaga siya bago siya naging asawa lang ni Miguel. Sa loob ng envelope ay ang mga dokumentong iniwan ng kanyang ama. Binuklat niya ang unang pahina. Ang mga salitang nakasulat doon ay tila nagliliyab sa kanyang paningin. Ang lupang kinatitirikan ng mansyon na ito, ang malaking warehouse na ginagamit ng negosyo ni Doña Teresa, at maging ang mga share sa kanilang kumpanya. Lahat ng iyon ay nakapangalan sa kanya. Ang lahat ng luho na ipinagmamalaki ng kanyang binan ay nakasandal sa yaman na pagmamay-ari ni Clara. Clara, kausapin mo ako. Muling sigaw ni Miguel. Ang boses ay puno na ng desperasyon. Humingi ka lang ng tawad kay Mama. Aayusin natin ito. Mahal kita, alam mo yan, pero sumobra ka na ngayon. Sa salitang, mahal kita, naramdaman ni Clara ang isang matinding pagkasuklam. Paano nasasabi ng isang lalaki na mahal niya ang kanyang asawa kung hinahayaan niyang tapakan ang dangal nito sa harap ng maraming tao?
Ang pag-ibig ni Miguel ay isang hawla, at ang susi ay matagal na palang hawak ni Clara. Yumakap si Sofia sa kanyang binti. Mama, natatakot po ako kay Papa. Tinitigan ni Clara ang dokumento sa kanyang kamay. Ang pangalang Clara Evangelista ay nakasulat sa malalaking titik, matatag at hindi matitibag. Tumingin siya sa bintana, kung saan ang dilim ng gabi sa Quezon City ay tila naghihintay sa kanyang susunod na hakbang. Huwag kang matakot, Sofia, bulong ni Clara habang isinisilid ang envelope sa kanyang bag. Sa gabing ito, malalaman nila kung sino ang totoong may-ari ng lahat ng ito. At sisiguraduhin kong bukas, wala na tayong utang na loob na kailangang bayaran. Ngunit habang papalabas sila, nakita ni Clara ang isang anino sa ilalim ng pinto. Hindi ito si Miguel. Ang tunog ng marahaan at tila nag-iisip na pagtapik ng mga daliri sa pader ay nanggagaling kay Elena. Bakit tila hindi galit ang kanyang bayaw, kundi parang may hinahanap na pagkakataon? Ang dumi, Clara. Katulad ng ginawa mo kagabi, punong-puno ng dumi ang pamamahay na ito dahil sa iyo. Ang boses ni Doña Teresa ay parang latigo na humahagupit sa katahimikan ng madaling araw. Habang ang lahat sa Quezon City ay nahihimbing pa, si Clara ay nasa gitna na ng sala, nakaluhod sa malamig na sahig. Hawak niya ang isang basahang-basa at timba ng tubig na may halong suka. Pilit na inaalis ang mansa ng strawberry cake na bumaon sa mamahaling alpombra. Ang irony ng sitwasyon ay hindi nakaligtas sa kanyang isipan. Siya ang biktima ng sampal. Siya ang biktima ng pagtataksil, ngunit siya pa rin ang nakaluhod para linisin ang kalat ng galit ng iba. Naramdaman niya ang pamamanhid ng kanyang mga tuhod, ngunit mas manhid ang kanyang puso. Sa bawat kuskus ng basahan, naalala niya ang bawat taon na ibinigay niya sa pamilyang ito. 7 taon ng pagiging tahimik. 7 taon ng pagiging anino. Mama, tama na po. Narinig niyang bulong ni Miguel mula sa itaas ng hagdan. Lumapit ang asawa sa kanya, ngunit hindi para tulungan siyang tumayo. Yumuko si Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng pilit na lambing na mas nakakasuka kaysa sa galit. Clara, Sinta, makinig ka. Magsorry ka na lang kay Mama pagising niya. Sabihin mo na lang na nabigla ka lang. Gagawan ko ng paraan para hindi ka niya palayasin. Isipin mo si Sofia. Saan kayo pupunta kung mawawala tayo? Tumigil si Clara sa pagpupunas. Tiningnan niya ang mga kamay ni Miguel, malinis, walang kalyo, at hindi kailanman nadumihan para sa kanya. Palayasin? Miguel, sa tingin mo ba ay may utang na loob pa ako sa inyo pagkatapos ng lahat? Meron, Clara. Huwag kang makalimot. Ang boses ni Miguel ay naging matalim. Ang gaslighting na tila lason na unti-unting pumapatay sa kanyang katinuan. Sinuportahan ka namin. Binigyan ka namin ng titulong Mrs. de la Vega. Ang pamilya ko ang nagbigay sa iyo ng proteksyon. Isang simpleng paghingi ng tawad lang para sa kapayapaan ng pamilya, hindi mo pa magawa? Napaka-selfish mo naman kung pati kinabukasan ni Sofia ay itataya mo dahil lang sa pride mo. Naramdaman ni Clara ang panginginig ng kanyang panga. Pride? Ang tawag ba sa paghahanap ng respeto ay pride? Ang bawat salita ni Miguel ay idinisenyo para iparamdam sa kanya na siya ang may kasalanan, na siya ang masama dahil lamang tumayo siya para sa sarili niya. Nang sumikat ang araw, ang parusa ay hindi natapos sa paglilinis. Ipinag-utos ni Doña Teresa na walang almusal para kay Clara at Sofia hanggat hindi humihingi ng tawad ang manugang. Ang bawat kilos ni Clara ay binabantayan ni Elena, na tila isang buitreng naghihintay ng kanyang pagbagsak. Tignan mo ang sarili mo, Clara. Pangungutya ni Elena habang nagkakape. Mukha ka ng katulong na pinadlipasan ng panahon. Kaya siguro si Kuya Miguel ay lading pagod pag-uwi dahil imbes na asawa ang madadatnan niya, isang problemang katulad mo ang nakikita niya. Hindi kumibo si Clara, ngunit sa loob niya, ang bawat panlalait ay nagiging bala. Habang nadidilig siya ng halaman sa likod ng bahay,
Isang marahang sipol ang narinig niya mula sa bakod. Si Aling Belen yun. Ang matandang kapitbahay na noon pa man ay nakakakita na ng tunay na nangyayari sa loob ng mansion. Mabilis na inyabot ni Aling Belen ang isang supot ng mainit na pandesal at isang maliit na lalagyan ng gatas. Para kay Sofia, iha. Nakita ko ang nangyari kagabi mula sa bintana ko. Huwag kang papayag na malunod sa utang na loob na wala naman talagang basehan. May mga sikretong itinatago ang pader ng bahay na ito, Clara. Mag-ingat ka sa likod ng bahay tuwing gabi. Naguguluhan si Clara. Ngunit bago pa siya makapagtanong, mabilis na nawala si Aling Belen. Ang bawat piraso ng tinapay ay tila ginto sa kamay ni Clara. Habang pinapanood niya si Sofia na kumakain ng patago sa likod ng malalaking paso, isang matinding sakit ang gumuhit sa kanyang dibdib. Isang bata na dapat ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan, na yon ay nagtatago para lamang hindi magutom. Ang bawat lunok ni Sofia ay tila sumbat sa pagkatao ni Clara bilang isang ina. Hanggang kailan ko hahayaan na ang bawat subo ng aking anak ay magmula sa awa ng iba, habang ang mga taong dapat nagpapakain sa kanya ay siyang nagkakait ng katarungan. Bakit ang pagtitiis na akala ko ay kabanalan ay naging isang sumpa na unti-unting pumapatay sa aming dalawa? Pumasok muli si Clara sa loob ng bahay. Ang anino ni Elena ay nakita niyan papalabas mula sa library ni Doña Teresa, may bitbit na mga papel at tila balisa. May kung anong misteryong nabubuo sa paligid at alam ni Clara na ang oras niya sa bahay na ito ay bilang na. Hindi ka makakaalis sa bahay na ito, Clara. Wala kang kahit anong pag-aari, kahit ang damit na suot mo ay galing sa bulsa ng asawa mo. Ang boses ni Elena ay puno ng panunuya habang nakasandal siya sa hamba ng pinto ng kwarto ni Clara. Nakita niya ang isang lumang maleta na nakabukas sa kama, puno ng mga simpleng damit ni Clara at Sofia. Ang bawat tupi ng tela ay tila isang hakbang palayo sa impyernong 7 taon nilang tinirhan. Hindi lumingon si Clara. Ipinagpatuloy niya ang pag-aayos. Ang kanyang mga kamay ay mabilis at tiyak. Ang pag-aari ko, Elena, ay ang aking danggal. Isang bagay na hinding-hindi niyo mauunawaan sa pamilyang ito. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Elena. Isang tunog na mas masakit pa sa gasgas ng bakal sa semento. Dangal? Nakakain ba yan? Sa labas ng mansion na ito, isa ka lang pulube. Isang inang walang silbi na pakakainin ang anak ng alikabok. Eksaktong pumasok si Miguel sa kwarto. Ang kanyang mukha ay balisa at ang kanyang buhok ay tila gulo-gulo. Hindi siya lumapit para yakapin si Clara. Nanatili siya sa malayo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa maletang puno. Clara, ano itong kalokohang ito? Tanong ni Miguel. Ang boses ay puno ng frustration. Sino ang mag-aasikaso kay Mama? Sino ang magluluto para sa mga bisita niya bukas? Huwag mo akong iwan sa ganitong sitwasyon. Alam mo namang, kailangan ko ang tulong mo sa bahay. Napatigil si Clara. Tumingin siya kay Miguel at sa unang pagkakataon, hindi pagmamahal ang naramdaman niya, kundi matinding awa. Awa para sa isang lalaking hindi nakikita ang kanyang asawa bilang tao, kundi bilang isang kagamitan sa loob ng bahay. Hindi mo ako asawa, Miguel, mahinang sabi ni Clara. Ang boses ay matatag sa kabila ng luhang gustong kumawala. Para sa'yo, isa lang akong kasambahay na hindi mo kailangang bayaran. Pero tapos na ang serbisyo ko. Hanapin mo ang sarili mong buhay, dahil ang sa amin ni Sofia, magsisimula na ngayon. Walang hiya ka, sigaw ni Miguel. Ang kanyang muka ay namula sa galit. Huwag kang babalik dito kapag naramdaman mo na ang lamig ng kalsada. Huwag mong asahan na bubuksan ko ang pinto para sa inyo. Sa labas ng mansion, nagsimulang umiyak ang langit. Ang bawat patak ng ulan ay tila libo-libong karayom na tumutusok sa balat, habang hila-hila ni Clara ang kanyang maleta sa isang kamay at ang maliit na kamay ni Sofia sa kabila. Ang mansion ni De La Vega ay unti-unting lumiliit sa kanyang paningin,
Isang malaking kabaaw na gawa sa semento at ginto na sa wakas ay natakasan niya. Nakatayo si Doña Teresa sa balkonahe, tila isang reynang pinapanood ang kanyang mga nasasakupan na itinatapon sa labas ng kanyang kaharian. Babalik din kayo na parang mga asong gutom, sigaw ng matanda. Ang boses ay tila kulog na sumasabay sa ulan. Tandaan mo ang araw na ito, Clara. Isinumpa mo ang sarili mong buhay. Nagpatuloy sa paglalakad si Clara. Bawat hakbang sa putikan ay tila paglilinis sa kanyang kaluluwa. Ang malamig na ulan ay humahaplos sa kanyang pisngi. Tinatanggal ang alat ng kanyang mga luha at ang dumi ng nakaraan. Nang makarating sila sa may waiting shed sa kanto, naninghinig sa lamig si Sofia. Niyakap siya ni Clara ng mahigpit, pilit na ibinibigay ang init ng kanyang katawan sa anak. Kaunti na lang, Sofia. Malapit na tayo kay Aling Belen. Isang itim at mamahaling sasakyan ang dumaan sa harap nila. Nagwisik ng maruming tubig sa kanilang mga damit. Ang sasakyan ay bumagal, tila nananadya. Dahil sa ulan at dilim, hindi masyadong malinaw ang loob. Ngunit sapat na ang liwanag ng streetlight para makita ni Clara ang profile ng driver. Si Miguel yon. Ngunit hindi siya mag-isa. Isang magandang babae ang nakaupo sa tabi niya, si Monica. Ang babaeng laging binabanggit ni Elena na dapat sana ay napangasawa ni Miguel. Nakita ni Clara ang pagtawa ni Miguel habang hinahawakan ang kamay ng babae, isang eksenang tila sumaksak sa natitirang piraso ng puso ni Clara. Ang lalaking kanina lang ay nagmamakaawa sa kanya na manatili ay mayroon na palang ibang kalaro sa dilim. Ang sasakyan ay humarurot palayo. Iniwan silang mag-ina na basang-basa at nababalot ng usok at putik. Napaluhod si Clara sa semento. Ang kanyang boses ay naging isang tahimik na hitbi na nilunod ng tunog ng malakas na ulan. Sa gitna ng unos, isang panong ang hindi mawala sa kanyang isip. Gaano na ba katagal akong pinagtataksilan ng pamilyang pinaglingkuran ko ng buong buhay ko? Ang amoy ng lumang kahoy at ang singaw ng basang lupa ang sumalubong kay Clara sa maliit na silid sa bahay ni Aling Belen. Malayo ito sa malawak na mansion ni De La Vega na may mga aircon at mamahaling pabanggo. Ngunit dito, sa ilalim ng aandap-andap na bumbilya, naramdaman ni Clara ang isang bagay na matagal nang ipinagkait sa kanya. Ang kaligtasan. Nakahiga si Sofia sa isang manipis na kutson, mahimbing nga ang tulog sa kabila ng ingay ng mga kuliglig sa labas. Pinagmamasdan ni Clara ang mukha ng anak. Ang mga pilat ng tuyang luha sa pisngi nito ay tila mga lamat sa kanyang sariling kaluluwa. Inumin mo muna ito, Clara. Mainit pa ang tsaang ito. Marahang sabi ni Aling Belen habang inilalapag ang isang kupas na tasa sa maliit na mesa. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang Diyos ay hindi natutulog, lalo na sa mga inang katulad mo. Salamat po, Aling Belen. Hindi ko alam kung nasaan na kami ngayon kung wala kayo. Tugon ni Clara. Ang kanyang boses ay tila isang marahang bulong na halos malunod sa katahimikan ng gabi. Nang makaalis ang matanda, dahan-dahang binuksan ni Clara ang kanyang basang bag. Inilabas niya ang brown envelope na tila isang sagradong relikya. Ang amoy ng lumang papel ay agad na nagpabalik sa kanya sa alaala ng kanyang ama, si Don Ricardo. Naalala niya ang gabi bago ito pumanaw, 10 taon na ang nakalilipas. Clara, anak? Ang boses ng kanyang ama ay tila naririnig pa rin niya. Ang pag-ibig ay hindi dapat nagpapaliit sa iyo. Ibinibigay ko sa iyo ang lahat, ngunit may isang kondisyon. Huwag mong bubuksan ang tiwalang ito hanggat hindi lumilipas ang 7 taon ng iyong kasal. Gusto kong makasiguro na ang lalaking pinili mo ay karapat-dapat sa yaman na pinaghirapan ko. 7 taon. Ang eksaktong panahon na tiniis niya sa piling ni Miguel. Ang bawat sampal, bawat panglalait, at bawat gabing umiiyak siya sa ilalim ng kumot ay tila mga pahina ng isang madilim na kontrata na ngayong gabi ay opisyal nang nagtatapos. Sa tulong ng liwanag ng isang maliit na kandila, binasa ni Clara ang mga dokumentong legal. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabagtas ang bawat linya. Hindi lamang ito simpleng mana.
ang lupang kinatatayuan ng mansion ng mga De La Vega, ang malaking warehouse na nagbibigay ng milyon-milyong kita sa kumpanya ni Doña Teresa, at ang lahat ng shares na ipinagmamalaki ng kanyang biyenan ay pawang nakasangla sa pangalan ng kanyang ama. At sa ilalim ng di mababali na testamento, ang lahat ng ito ay otomatikong malilipat sa pangalan ni Clara Evangelista sa oras na matapos ang 7 taong taning. Naramdaman ni Clara ang isang matinding panginginig sa kanyang buong katawan. Hindi ito dahil sa lamig ng ulan, kundi dahil sa katotohanang sumampal sa kanyang muka. Ang pamilyang De La Vega na kung tratuhin siya ay parang isang basahan, ang asawa niyang si Miguel na nakuha pang makipaglandian sa ibang babae, ay nabubuhay sa yaman na siya pala ang tunay na may-ari. Ang bawat butil ng kaning kinakain nila, ang bawat hiyas na isinusuot ni Doña Teresa ay nagmula sa pawis at dugo ng kanyang sariling ama. Isang mapait at malakas na tawa ang muntit nang kumawala sa kanyang mga labi, ngunit sapat na ang isang mahapdi na ngiti. Habang ang bawat patak ng ulan ay tumatama sa butas na bubong ni Aling Belen, bumubuo ito ng isang ritmo na tila isang babala. Isang malaking pagkakamali ang ginawa ni na Doña Teresa. Akala nila ay tinapon nila ang isang walang silbing basura sa kalsada. Hindi nila alam na ang kalsadang iyon ang magiging landas para bawiin ni Clara ang bawat sentimong ninakaw nila sa kanyang pagkatao. Kinuha ni Clara ang kanyang lumang cellphone at hinanap ang isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Nang sumagot ang kabilang linya, ang kanyang boses ay hindi na ang boses ng martir na asawa, kundi ang boses ng isang babaeng handa ng sumingil. Attorney Santos? Si Clara ito. Handa na akong gamitin ang aking karapatan. Gusto kong bawiin ang lahat. Mula sa mansion hanggang sa huling piraso ng alahas na isinusuot nila. Walang ititira. Habang ibinababa niya ang telepono, naramdaman ni Clara ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Ngunit sa gitna ng kanyang determinasyon, isang kaba ang biglang gumapang sa kanyang isip nang maalala niya ang aninong nakita niya sa likod ng bahay ni Aling Belen. May sumusunod ba sa kanila? O sadyang ang multo ng nakaraan ay hindi pa handang pakawalan siya? Ang boses ni Doña Teresa ay parang lason na humalo sa sariwang hangin ng umaga sa tapat ng barong-barong ni Aling Belen. Isang marangyang itim na sasakyan ang tumigil sa makitid na eskinita, nagbubuga ng itim na usok na tila sumisimbolo sa duming dala ng mga sakay nito. Bumaba ang matanda. Maingat na itinataas ang laylayan ng kanyang mamahaling seda na bestida upang hindi madikitan ng alikabok at putik ng kalsada. My God, Clara, tignan mo ang sarili mo. Isang gabi ka pa lang dito, amoy basura ka na. Panunuya ni Doña Teresa habang nagtatakip ng ilong gamit ang isang panyong may burda ng ginto. Nandito ako para bigyan ka ng huling pagkakataon. Huwag mong hintayin na mabulok ka sa lugar na ito kasama ang anak mo. Lumalabas si Clara mula sa pinto. Pitpit ang isang palanggana ng basang damit. Hindi siya natinag. Walang bakas ng takot sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na pagkapagod na hinaluan ng pot. Anong kailangan niyo, Mama? Kung nandito kayo para insultuhin ako, huwag yun ang sayangin ng laway niyo. Marami pa akong labada. Matabang na sagot ni Clara. Isang matunog na tawa ang pinakawala ng matanda. Labada? Bagay nga sa iyo ang ganyang trabaho. Pero nakalimutan mo yata, Clara, ang singsing na suot mo, ang pangalang dinadala mo, at maging ang bawat sentimong pampakain mo kay Sofia ay galing sa akin. Ibigay mo sa akin ang envelope na kinuha mo sa library ni Miguel at hahayaan kitang bumalik sa mansion. Magsorry ka lang sa amin ni Elena at ituturing nating walang nangyari. Doon napatunayan ni Clara ang kanyang hinala. Hindi siya pinuntahan ni Doña Teresa dahil sa awa o dahil gusto siyang pabalikin bilang pamilya. Pinuntahan siya nito dahil natatakot ang matanda sa nakita ni Clara sa mga dokumento. Ang envelope pa na nagpapatunay na ang warehouse niyo ay nakasangla sa tatay ko? Mahinahong tanong ni Clara habang dahan-dahang inilalapag ang palanggana. O ang dokumentong nagsasabing ang lupang kinatatayuan ng mansion niyo
ay hindi sa inyo, kundi sa isang trust fund na ako ang tanging tagapagmana. Namutla ang muka ni Doña Teresa. Ang kanyang mapagmataas na tindig ay tila biglang nanghina, ngunit pilit pa rin siyang nadmatapang. Ambisyosa, gawa-gawa mo lang ang mga kwentong yan. Isang hamak na katulong ka lang na pinulot namin sa hirap. Eksaktong sa sandaling yon, isang puting sasakyan ang tumigil sa likod ng sasakyan ni Doña Teresa. Bumaba ang isang lalaking nakabarong, may bitbit na briefcase at mga dokumentong legal. Si Attorney Santos yon. Doña Teresa de la Vega? Seryosong tanong ng abogado. Ako si Attorney Santos, ang legal counsel ni Mrs. Clara Evangelista de la Vega. Nandito ako para isilbi ang opisyal na Notice of Audit at ang Suspension of Access sa lahat ng kumpanyang nasa ilalim ng Evangelista Estate. Tila isang malakas na sampal sa hangin ang nangyari. Ang mga kapitbahay na kanina pa nakikinig ay nagsimulang magbulungan. Nakita ni Clara ang panghinginig ng mga labi ni Doña Teresa. Ang reynang dati ay nananapak ng dangal. Ngayon ay nakatayo sa gitna ng putikan. Hiyang-hiya sa harap ng mga taong dati ay minaliit niya. Hindi ito maaari, sigaw ni Doña Teresa. Ang kanyang boses ay naging matinis at desperado. Miguel! Tawagan mo si Miguel. Wala na pong magagawa si Miguel, Doña Teresa, sabi ni Clara, habang dahan-dahang lumalapit sa matanda. Dahil simula sa oras na ito, bawat hininga niyo sa loob ng mansyon na yon ay may bayad na renta. At huwag kayong mag-alala. Magpapadala ko ng mga totoong katulong doon. Dahil baka hindi kayo sanay na maglinis ng sarili ninyong dumi. Tumalikod si Clara at pumasok sa loob ng bahay ni Aling Belen. Iniwan ang matandang De La Vega na sumisigaw sa gitna ng kalsada. Tila isang baliw na nawalan ng kaharian. Ngunit sa gitna ng kanyang unang tagumpay, naramdaman ni Clara ang isang mahigpit na hawak ni Sofia sa kanyang laylayan. Ang bata ay nakatingin sa labas. Ang mga mata ay puno ng kaba. Mama, sino po yung lalaking kanina pa nakatingin sa atin mula sa itim na kotse sa kanto? Bulong ni Sofia. Lumingon si Clara. Ngunit ang itim na kotse ay mabilis na humarurot palayo. Hindi yon sasakyan ni Doña Teresa. Isang bagong panganib ang tila umaaligid. At alam ni Clara na ang digmaang ito ay hindi lamang tungkol sa pera at lupa. Kasalanan mo itong lahat, Miguel. Kung hindi ka naging mahina sa asawa mong yan, hindi tayo aabot sa ganito. Ang sigaw ni Doña Teresa ay umalingaw-ngaw sa malawak na sala ng mansyon, bumasag sa katahimikan ng gabi na dati ay puno ng karangyaan. Ngunit ngayon, ang bawat sulok ng bahay ay tila nababalutan ng malamig na kaba. Ang mga mamahaling chandelier ay tila nawala ng ningning, at ang mga painting sa dingding ay tila nagmamasid sa unti-unting pagguho ng pamilyang De La Vega. Nakatayo si Miguel sa tapat ng bintana. Hawak ang isang baso ng alak na nanginginig sa kanyang kamay. Hindi siya makatingin sa kanyang ina. Ang bawat salita ni Doña Teresa ay parang lason na humahalo sa kanyang dugo. Mama, sapat na. Mahinang sagot ni Miguel. Ang boses ay puno ng pagod. Sinuportahan ko kayo. Hinayaan ko si Clara na maging katulong dito para lang hindi kayo ma-stress. Ano pa ang gusto nyo? Ang gusto ko? Ang gusto ko ay bawiin mo ang lahat. Galit na lumapit ang matanda at hinablot ang braso ng anak. Narinig mo ba ang abogado? Notice of Audit. Ibig sabihin, bibilangin nila pati ang huling butil ng kanin sa bahay na ito. Isang kahihiyan ito, Miguel. Ang pamilya nating tinitingala na yon ay pagtatawanan ng buong Quezon City. Sa isang sulok, nakaupo si Elena habang mabilis na nagtitipa sa kanyang cellphone. Ang kanyang muka ay balisa. Ang mga mata ay palipat-lipat sa kanyang ina at sa pinto. Mayroon siyang sariling problemang kinakaharap. Ang mga utang niya sa sugal at sa mga investments na hindi naman nag-produce ng kita. Kuya! Singit ni Elena. Ang boses ay puno ng pagkukunyari. Baka naman pwedeng kausapin mo si Clara ng lalaki sa babae. Gamitin mo ang charm mo.
Sabihin mo, para kay Sofia. Alam mo namang mahina ang loob niyon sa anak niyo. Kapag nakuha mo na ang loob niya, bawiin mo ang mga dokumento. Huwag kang papayag na matalo tayo ng isang hamak na probinsyana. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Miguel. Mahina ang loob? Elena, nakita mo ba ang mga mata niya kagabi? Hindi na yun ang Clara na kilala natin. Ang babaeng yon ay handa ng pumatay para sa katarungan. Habang nag-aaway ang mag-ina sa loob ng mansion, si Clara naman ay nasa maliit na kusina ni Aling Belen. Pinagmamasdan niya ang isang lumang litrato ni Sofia na kinuha niya mula sa kanyang pitaka. Ang liwanag ng buwan ay pumapasok sa maliit na bintana, nagbibigay ng pilak na ningning sa kanyang mga mata. Naramdaman ni Clara ang pagod sa kanyang likod. Ngunit ang kanyang puso ay mas magaan kaysa noong nasa mansion pa siya. Sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang kalayang matagal niyang ipinagkait sa sarili. "Mama?" bulong ni Sofia na bagong gising at kinukuskos ang mga mata. "Mayaman na po ba tayo? Sabi po kasi ni Lola kagabi, kinuha niya raw ang pera nila." Lumapit si Clara at niyakap na mahigpit ang anak. Inamoy niya ang buhok ni Sofia, ang amoy ng baby powder na nagpapaalala sa kanya kung bakit siya lumalaban. "Anak, ang tunay na kayamanan ay hindi sa pera. Ito ay ang kakayahang matulog ng mahimbing dahil wala tayong tinatapakan na tao. Huwag kang maniniwala sa kanila. Ang binabawi ni Mama ay ang buhay na kinuha nila sa atin." Ang pag-unawa na ang kanyang laban ay hindi lamang para sa lupa at gusali, kundi para sa kinabukasan ng kanyang anak. Ngunit ang katahimikan ay nabasag nang makarinig sila ng marahang kumatok sa pintong gawa sa plywood. Hindi ito ang malakas at mapagmataas na katok ni Nadella Vega. Ito ay isang mahinhin at tila natatakot na tunog. Nang buksan ni Clara ang pinto, laking gulat niya nang makita si Elena. Ang kanyang bayaw ay basang-basa ng pawis at ang mga mata ay namumula. "Clara?" bulong ni Elena. Ang boses ay nanginginig. "Kailangan ko ng tulong mo. Papatayin nila ako." Bago pa makapagsalita si Clara, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang dumaan sa harap ng bahay ni Aling Belen. Ang bintana nito ay bahagyang bumukas, sapat na upang makita ang dulo ng isang kamera na nakatutok sa kanila. Bakit narito si Elena? At sino ang mga taong tila naghihintay lang ng pagkakataon upang sumalakay sa dilim? "Clara, parang awa mo na. Ikaw lang ang makakatulong sa akin. May mga taong naghahanap sa akin dahil sa utang ni Mama na kinuha ko sa pangalan ko." Ang boses ni Elena ay basag, malayo sa mapagmataas na tono na madalas niyang gamitin noong nasa mansion pa sila. Nakatayo siya sa tapat ng pinto, nanginginig ang mga kamay habang pilit na humahawak sa braso ni Clara. Ngunit bago pa makasagot si Clara, isang pamilyar na boses ang pumutol sa tensyon. "Elena, umuwi ka na. Ako ang kakausap sa asawa ko." Si Miguel. Nakatayo siya sa dilim, ilang hakbang lang ang layo mula sa liwanag ng lampara ni Aling Belen. Hindi siya mukhang galit. Sa halip, ang kanyang muka ay puno ng pait at pagsisisi. Isang ekspresyong dati ay kayang magpalambot sa puso ni Clara sa loob ng isang segundo. "Clara," tawag ni Miguel. Ang kanyang boses ay tila isang haplos ng hangin, puno ng huwad na pangungulila. "Pwede ba tayo mag-usap? Kahit sandali lang? Para kay Sofia." Pumasok si Elena sa loob ng bahay ni Aling Belen, tila isang basang sisiw na nagtatago, habang si Clara ay lumabas para harapin ang asawa. Ang gabi sa Quezon City ay tahimik. Ang tanging maririnig ay ang layo ng mga sasakyan at ang mabigat na paghinga ni Miguel. "Ano pa ang pag-uusapan natin, Miguel?" Matabang na tanong ni Clara. Pinag-cruise niya ang kanyang mga braso, tila isang baluti laban sa mga salitang alam niyang bibitawan ng asawa. Lumapit si Miguel, dahan-dahan, hanggang sa maamoy ni Clara ang pamilyar niyang pabango. Isang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit ngayon ay nagpapaalala lamang sa kanya ng bawat kasinungalingan. "Naalala mo ba noong nililigawan pa kita sa probinsya?" bulong ni Miguel.
Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng malalim sa mga mata ni Clara. Noong wala pa tayong pera, noong ang tanging baon ko lang ay isang tangkay ng sampaguita at ang pangakong hinding-hindi kita iiwan? Clara, Sinta, nawala ako sa landas. Nadala ako sa pressure ni Mama. Pero ikaw at si Sofia, kayo ang buhay ko. Hinawakan ni Miguel ang kamay ni Clara. Ang init ng kanyang palad ay tila isang bitag. Bumalik na tayo sa dati. Iwanan na natin ang mansion, ang pera, ang lahat ng gulo. Tayong tatlo lang. Pero kailangan nating ayusin ang mga dokumento. Ibigay mo sa akin ang envelope at tatakas tayo. Magsisimula tayo sa malayo, kung saan walang makakaabala sa atin. Sa isang sandali, naramdaman ni Clara ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Ang kilig na dati ay nagpapatibok ng kanyang puso, ay tila isang luma at kalawanging makina na pilit na pinapaandar. Gusto niyang maniwala. Gusto niyang isipin na ang lalaking mahal niya ay nandito pa rin sa harap niya. Ngunit nang itaas ni Clara ang kanyang tingin, nakita niya ang isang bagay na nagpalamig sa kanyang dugo. Sa bulsa ng jacket ni Miguel, bahagyang nakalabas ang isang kulay gintong lighter. Isang lighter na nakita niyang hawak ni Monica sa loob ng itim na sasakyan noon gabing umalis sila sa mansion. Ang bango ng sampaguita na pilit na ibinibenta ni Miguel ay natabunan na ng amoy ng panloloko. Ang galing mo talagang umarte, Miguel, mahinahong sabi ni Clara, habang dahan-dahang binabawi ang kanyang kamay. Gagamitin mo pa ang alaala ng tatay ko at ang pag-ibig ko para lang makuha ang gusto ni Doña Teresa? O baka naman para kay Monica? Natigilan si Miguel. Ang kanyang maamong mukha ay biglang tumigas. Ang maskara ng pag-ibig ay unti-unting nalaglag. Inilalantad ang isang lalaking puno ng desperasyon at takot. Clara, huwag kang maging matigas ang ulo. Ang boses ni Miguel ay naging matalim. Hindi mo alam kung anong pinapasok mo. Ang itim na kotseng nakikita mo, hindi yung kay Mama. May mga taong naghahanap sa iyo, Clara. Mga taong hindi titigil hanggat hindi mo ibinibigay ang yaman ng mga evangelista. Eksaktong sa sandaling iyon, ang itim na sasakyan ay muling dumaan. Ngunit sa pagkakataong ito, tumigil ito sa tapat mismo ni Clara at Miguel. Ang bintana ay bumukas ng tuluyan. Ang taong nasa loob ay hindi si Monica at hindi rin si Doña Teresa. Isang matandang lalaki ang nakaupo sa likuran. May hawak na isang lumang singsing na eksaktong kapareho ng suot ni Clara. Ang anak ni Ricardo, sabi ng matanda sa isang malalim at misteryosong boses. Oras na para malaman mo ang totoong dahilan kung bakit namatay ang tatay mo. Nanginig ang buong pagkatao ni Clara. Ang huling peraso ng kanyang mundo ay tila muling gumuho. Sino ang lalaking ito? At ano ang kinalaman ng pagkamatay ng kanyang ama sa yaman na ipinaglalaban niya? Hindi aksidente ang pagkamatay ni Ricardo, Clara. Pinlano iyon ng mga taong pinagkatiwalaan niya, at ang mga taong iyon ay kasama mo sa ilalim ng iisang bubong sa loob ng 7 taon. Ang mga salitang binitawan ng matandang lalaki sa loob ng sasakyan ay tila mga tipak ng yelo na bumara sa lalamunan ni Clara. Ang katahimikan ng gabi ay biglang naging mabigat. Tila ba ang hangin ay nawala ng oksiheno? Napatingin si Clara sa kanyang kasal na singsing, ang gintong nag-uugnay sa kanya kay Miguel. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang matinding hapdi. Na tila ba ang metal na yon ay unti-unting nagbabaga at pumapaso sa kanyang balat. Naramdaman ni Clara ang pag-atras ni Miguel. Ang kanyang asawa, na kanina lang ay nagmamakaawa, ay tila nakakita ng multo. Ang kanyang muka ay nawala ng kulay, at ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa matandang lalaki at kay Clara. Sino ka? Umalis ka rito. Huwag kang maniniwala sa kanya, Clara. Baliwa ang matandang yan. Sigaw ni Miguel, ngunit ang panginginig ng kanyang boses ay nagkanulo sa kanyang takot. Balib? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Inabot niya ang isang maliit at kupas na notebook kay Clara.
Basahin mo ang huling isinulat ng tatay mo bago siya maaksidente sa kalsada ng Quezon City. Basahin mo kung sino ang huling taong kausap niya tungkol sa utang ng mga De La Vega. Mabilis na hinarurot ng matanda ang sasakyan palayo. Iniwan ang usok at ang mabigat na revelasyon sa gitna ng kalsada. Nanatiling nakatayo si Clara. Ang notebook ay tila tumitimbang ng 1 tonelada sa kanyang kamay. Ibigay mo sa akin yan, Clara. Akmang hahablutin ni Miguel ang notebook, pero mabilis na umiwas si Clara. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pag-ibig, ngayon ay puno na ng matinding pagdududa at puot. Bakit ka natatakot, Miguel? Mahinahong tanong ni Clara, ngunit ang bawat salita ay tila may talim. Kung wala kayong kinalaman sa pagkamatay ni Papa, bakit tila gustong tumakas ng kaluluwa mo sa kaba? Pumasok si Clara sa loob ng bahay ni Aling Belen at mabilis na nilock ang pinto. Nadatnan niya si Elena na nakasilip sa bintana, nanginginig at tila mawawalan ng malay. Elena, sabihin mo ang totoo, utos ni Clara habang inilalapag ang notebook sa mesa. Bakit narito ka? Bakit ka humihingi ng tulong sa akin kung ang pamilya niyo ang sumira sa buhay ko? Napaluhod si Elena sa sahig. Ang kanyang mga luha ay mabilis na dumaloy. Bumabasa sa kanyang mamahaling blouse. Hindi ko alam ang lahat, Clara, pero narinig ko si Mama noon. Noon gabi bago mamatay si Tito Ricardo. Sinasabi niya kay Kuya Miguel na kailangang mawala ang ebidensya ng utang nila. Akala ko dokumento lang ang ibig niyang sabihin. Hindi ko alam na pati buhay ng tao ay kaya nilang itaya para sa pera. Naramdaman ni Clara ang isang malamig na panginginig na nagsimula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang ulo. Ang bawat halik ni Miguel, ang bawat I love you na binibitawan nito sa gabi, ang bawat pagsusumamo nito na manatili siya sa mansion. Lahat ng iyon ay bahagi ng isang madugong plano. Hindi siya pinili ni Miguel dahil sa pag-ibig. Pinili siya nito para maging taming, shield, laban sa katotohanan. Ito ang kanyang internal crumbling. Ang 7 taon ng kanyang buhay ay hindi pala isang kwento ng sakripisyo, kundi isang kwento ng pakikipagstay sa mga mamamatay tao. Ang kanyang buong pagkatao ay tila naging isang malaking kasinungalingan. Mama? Bakit po umiiyak si Tita Elena? Tanong ni Sofia mula sa sulok ng kwarto. Hindi sumagot si Clara. Nilapitan niya ang anak at niyakap ito ng napakahigpit. Tila ba natatakot siyang pati ang bata ay bawiin sa kanya. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, narinig niya ang boses ni Miguel mula sa labas, mahinana at tila sumusuko. Clara, patawarin mo ako. Ginawa ko lang ang utos ni Mama para iligtas ang pamilya natin. Isang matalim na tanong ang gumuhit sa isipan ni Clara habang tinititigan ang notebook ng kanyang ama. Kung ang pundasyon ng aking pamilya ay itinayo sa ibabaw ng bangkay ng aking magulang, mayroon pa bang puwang para sa pagpapatawad? O ang tanging landas na natitira ay ang ubusin ang bawat isa sa kanila hanggang sa wala nang matira? Nang gabing iyon, habang binubuklat ni Clara ang notebook, nakita niya ang isang pangalan na hindi niya inaasahang makikita. Isang pangalan na nagpapatunay na ang traidor ay hindi lamang nasa loob ng mansion, kundi nasa tabi rin niya sa lahat ng oras na ito. Ipa-freeze ang lahat ng accounts. Huwag hayaang makakuha kahit isang kusing ang kahit sino sa kanila. Ang lahat ng nakapangalan sa Evangelista Estate ay dapat mapunta sa ilalim ng aking direktang kontrol, na yon din. Ang boses ni Clara ay hindi na nanginginig. Wala na ang bakas ng takot o ang malambot na tono ng isang asawang nagmamakaawa. Sa loob ng opisina ni Attorney Santos, habang ang liwanag ng umaga ay tumatama sa kanyang mukha, tila isang bagong Clara ang isinilang mula sa abo ng kanyang mga luha. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa notebook ng kanyang ama. Ang katotohanang nakasulat sa bawat pahina ay nagsilbing gasolina sa apoy ng kanyang determinasyon. Habang binibigkas niya ang mga utos na iyon, naisip ni Clara si Sofia na naiwan sa pangangalaga ni Aling Belen.
Ang kanyang anak ay nagtitiis sa init at sikip ng isang maliit na kwarto, habang ang pamilyang pumatay sa kanyang lolo ay nagpapakasasa sa aircon at mamahaling pagkain. Ang bawat segundo na lumilipas, na malaya pa rin ang mga De La Vega, ay tila isang insulto sa alaala ng kanyang ama. Naramdaman ni Clara ang isang matinding pananakit sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa sakit ng puso, kundi dahil sa bigat ng responsibilidad. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagpapahiwatig ng papalapit na digmaan. Ang kanyang mga kalamnan ay naninigas, at ang kanyang paningin ay nagiging mas malinaw. Ang lahat ng emosyong itiniis niya sa loob ng 7 taon, ang pagkapahiya, ang pagtataksil, at ang pangungulila, ay nagtipon-tipon para maging isang matalim na sandata. Tapos na ang oras ng paglalaro, Miguel! Bulong ni Clara sa sarili habang kinapanood ang abogado na nag-aayos ng mga papeles. Ngayon, malalaman niyo kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng lahat ng bagay na itinuturing ninyong mundo. Pagdating ng tanghali, nagtungo si Clara sa De La Vega Jewelry Store, ang pangunahing negosyo na ipinagmamalaki ni Doña Teresa. Ang tindahan ay puno ng mga kumikinang na hiyas at mamahaling relo. Ngunit para kay Clara, ang bawat kislap ng mga ito ay mansado ng dugo ng kanyang ama. Nadatnan niya si Doña Teresa na abala sa pagpapakita ng isang diamanteng kwintas sa isang mayamang kliyente. Nang makita siya ng matanda, agad na sumiklab ang galit sa mga mata nito. Ano ang ginagawa mo rito, Clara? Hindi ba't pinalayas na kita? Ang dumi-dumi mo para pumasok sa ganito kagalang-galang na establishmento. Sigaw ni Doña Teresa. Ang kanyang boses ay puno ng poot. Ngunit bago pa makapagsalita si Clara, lumapit ang manager ng bangko na kasama niya. Doña Teresa, paumanhin po. Ngunit ang lahat ng bank accounts ng kumpanyang ito ay pansamantalang naka-freeze sa ilalim ng utos ng korte. Maging ang operasyon ng tindahang ito ay nasa ilalim na ng pamamahala ni Mrs. Clara Evangelista. Ang mukha ni Doña Teresa ay biglang nawala ng kulay. Ang kanyang mga labi ay nanginginig habang pilit na humahawak sa gilid ng glass case. Ang reynang dati ay nananapak ng danggal. Ngayon ay tila isang ibon na naputulan ng pakpak. Hindi maaari ito! Miguel! Tawagan mo si Miguel! Sigaw niya. Ang boses ay naging matinis at desperado. Wala na rin pong magagawa si Miguel, Mama, sabi ni Clara habang dahan-dahang lumalapit sa matanda. Dahil maging ang sasakyang ginagamit niya at ang mansyon na tinutuluyan niyo ay bahagi ng property na binabawi ko. Sa loob ng 24 na oras, kailangan niyo nang lisanin ang bahay. Wala kayong ititira. Kahit ang mga hiyas na isinusuot niyo ngayon, dahil lahat ng yan ay binili gamit ang pera ng mga evangelista. Ang makita ang pagbagsak ng korona ng babaeng napahirap sa kanya. Ngunit sa halip na saya, ang naramdaman ni Clara ay isang malalim na lungkot. Lungkot para sa 7 taon na itinapon niya sa mga taong wala palang kaluluwa. Nang papalabas na si Clara, isang pamilyar na anino ang nakatayo sa pinto. Si Monica. Ang babaeng naging dahilan ng huling pagkakawasak ng kanyang tiwala kay Miguel. Ngunit hindi ito ang Monica na nakita niya sa sasakyan. Ang babae ay balisa, ang mga mata ay puno ng luha, at may bitbit na isang brown envelope na katulad ng sa kanya. Clara, kailangan nating mag-usap, bulong ni Monica. Hindi lang ikaw ang biktima rito. Si Miguel, pinaglaruan niya tayong dalawa para sa yaman ng tatay mo. Isang matalim na tanong ang gumuhit sa isipan ni Clara, habang tinititigan ang babaeng dati ay itinuring niyang kaaway. Sino ba talaga ang tunay na demonyo sa kwentong ito? At gaano pa kalalim ang mga lihim na baon sa ilalim ng mga De La Vega? Sa tingin mo ba ay ikaw lang ang minahal niya? Hindi, Clara. Ginamit niya ako para makuha ang mga pirma mo noong mga gabi na lasing ka o pagod na pagod ka sa pagsisilbi sa kanila. Ang mga salita ni Monica ay tila mga huling piraso ng isang puzzle na unti-unting nabubuo sa isipan ni Clara. Nakaupo sila sa loob ng isang maliit na kainan.
malayo sa mga mapanghusgang mata ng lipunan. Ang hangin sa loob ay amoy, kape at lumang kahoy. Isang matalim na kaibahan sa amoy ng mamahaling pabango na dati ay bumabalot sa kanilang dalawa. Nakita ni Clara ang panginginig ng mga daliri ni Monica habang hawak nito ang isang baso ng tubig. Isang panginginig na alam niyang hindi galing sa lamig, kundi sa takot. Inilapag ni Monica ang isang flash drive sa mesa. Nandyan ang lahat ng usapan nila ni Doña Teresa. Palaka nilang ipakulong pagkatapos mong makuha ang buong mana para palabasin na ikaw ay hindi karapat-dapat sa mental na kapasidad na humawak ng ari-arian. At ako ang dapat natatayo bilang bagong asawa ni Miguel para kami ang humawak ng pera mo. Naramdaman ni Clara ang isang matinding lamig na gumagapang sa kanyang likod. Ang lalaking natulog sa tabi niya sa loob ng 7 taon, ang lalaking ama ng kanyang anak, ay nagpaplano palang burahin siya sa mundo ng tuluyan. Ang bawat haplos ni Miguel ay tila naging isang madulas na ahas na bumabalot sa kanyang leeg. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng sugat, ngayon ay tila naging isang matigas na bato. Samantala, sa loob ng mansyon ng mga De La Vega, ang kadiliman ay tila mas lalong naging makapal. Wala nang mga katulto na naglilinis. Wala nang mga masasarap na putahe sa mesa. Nadatnan ni Miguel ang kanyang ina na nakaupo sa gitna ng sala. Yakap ang isang mamahaling florera na tila ba ito na lamang ang natitirang kayamanan sa mundo. Mama, kailangan nating umalis. Bukas ng umaga, darating ang mga tauhan ni Clara para sa inventory. Bulong ni Miguel. Ang boses ay puno ng desperasyon at amoy ng alak. Hindi ako aalis sa bahay ko, sigaw ni Doña Teresa. Ang boses ay naging paos at tila isang tuyong dahon na kinakalos ng hangin. Isang hamak na katulong lang si Clara. Paano niya nagagawang gutumin tayo? Tignan mo, Miguel. Pati ang kuryente ay pinutol na niya. Ang dumi-dumi na ng paligid. Tumingin si Miguel sa paligid. Ang mansyon na dati ay simbolo ng kanilang kapangyarihan, ngayon ay tila isang malaking kabaong nagawa sa semento. Ang bawat anino sa dingding ay tila nagtatawanan sa kanilang kinahantungan. Naramdaman niya ang matinding pagkasuklam sa kanyang sarili. Ngunit mas matindi ang galit niya kay Clara. Bakit hindi na lang ito nanatiling tahimik? Bakit kailangan itong gumising mula sa pagiging martyr? Sa kabilang panig ng lungsod, si Clara ay bumalik sa bahay ni Aling Belen. Nadatnan niya si Sofia na gumagawa ng assignment sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na rechargeable lamp. Ang payapang mukha ng anak ang nagsilbing ni Clara sa gabing iyon. Nilapitan niya ang bata at dahan-dahang hinaplos ang buhok nito. Mama, bakit po may mga taong masama? Tanong ni Sofia habang nakatingin sa kanyang notebook. Napabuntong hininga si Clara. Anak, ang kasamaan ay madalas na nagmumula sa labis na pagmamahal sa sarili at sa pera. Pero tandaan mo, kahit gaano kadilim ang gabi, laging may liwanag na darating. Basta't marunong tayong tumayo para sa tama. Nang gabing iyon, habang binubuksan ni Clara ang file sa flash drive ni Monica, isang video ang tumambad sa kanya. Ang petsa ng video ay noong gabi bago ang aksidente ng kanyang ama. Nakita niya ang kanyang asawang si Miguel na may iniabot na isang maliit na bote sa driver ng kanyang ama. Isang driver na matagal nang nawawala pagkatapos ng libing. Nabitawan ni Clara ang kanyang mouse. Ang kanyang buong pagkatao ay tila nayanig ng isang malakas na lindol. Hindi lamang pagnanahaw ang kasalanan nila, hindi lamang pagtataksil. Sila ang pumatay sa aking ama. Ang katotohanan ito ay tila isang kutsilyong itinarak sa kanyang lalamunan na nag-iwan sa kanya ng isang matinding hiyaw na walang tunog. Sa gitna ng kanyang pagkasindak, isang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan ang narinig sa tapat ng bahay ni Aling Belen. Isang lalaki ang bumaba, may hawak na isang sulo, at sa isang iglap, ang pintuan ng kanilang tinitirhan ay nilamon ng apoy. Sunugin mo ang lahat. Siguraduhin mong walang matitirang kahit anong ebidensya, lalo na ang babaeng yan at ang kanyang anak. Ang utos na iyon na narinig ni Clara sa kanyang gunita
Mula sa video na kapapanood lang niya, ay tila nagkatotoo sa isang nakapapansing paraan. Hindi pa man humuhupa ang panginginig ng kanyang mga kamay dahil sa katotohanang ang kanyang asawa ang pumatay sa kanyang ama. Isang kakaibang init na ang gumagapang mula sa ilalim ng pinto ng silid ni Aling Belen. Ang amoy ng sunog na kahoy at plastik ay mabilis na humalo sa malamig na hangin ng gabi, tila isang laso na dahan-dahang sumusakal sa kanyang hininga. Nang lumingon si Clara sa bintana, hindi na ang pilak na liwanag ng buwan ang kanyang nakita. Ang buong paligid ay nababalutanan ng nagngangalit na kulay, kahel at dilaw. Ang apoy ay tila isang gutom na hayop na mabilis na nilalamon ang tuyong plywood at mga lumang gamit sa labas. "Mama, ang init po. Bakit po mausok?" Ang mahinang boses ni Sofia, na nagising dahil sa hirap ng paghinga, ay tila isang karayom na tumusok sa puso ni Clara. Dito nagsimula ang internal crumbling ni Clara. Sa loob ng 7 taon, tiniis niya ang lahat ng sakit para sa kapayapaan. Ngunit ang makitang nasa panganib ang buhay ng kanyang anak, dahil sa kasakiman ng pamilyang kanyang pinaglingkuran, ay nagdulot ng isang matinding pag-vibrate sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang tuhod ay nanghina. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa usok at luha. Ngunit ang kanyang instinto bilang ina ay mas nanaig. Agad niyang kinuha ang notebook ng kanyang ama at ang flash drive, isinilid sa kanyang dibdib at binuhat si Sofia. "Huwag kang bibitiw kay mama, anak. Takpan mo ang ilong mo." Ang bawat hakbang ni Clara sa loob ng naglalagablab na bahay ay tila isang pakikipagpatintero sa kamatayan. Ang langit-ningit ng mga haligi na unti-unting bumibigay ay nagbibigay ng babala na anumang oras ay guguho ang lahat sa ibabaw nila. Wala siyang marinig na anumang sigaw mula sa labas. Tila ba, ang buong mundo ay nanonood lamang sa kanilang pagkaubos. Nang marating nila ang pintuan, isang malaking bahagi ng bubong ang bumagsak sa harap nila, nagbubuga ng mga spark at matinding init. Napaatras si Clara. Ang kanyang balat ay tila nilalitson sa tindi ng temperatura. Sa sandaling iyon, ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Miguel, ang lalaking nangako ng proteksyon, pero ngayon ay siyang nagpadala ng kamatayan. "Tulog na ba kayo, Clara? Masarap pa ang tulog ng isang taong nagnanakaw ng aming kapayapaan?" Isang boses mula sa labas, sa kabila ng dingding na nilalamon ng apoy, ang narinig ni Clara. Hindi yun si Miguel. Iyon ay ang boses ni Doña Teresa, na tila nagmamasid mula sa kanyang sasakyan, ninanamnam ang bawat segundo ng pagdurusa ng kanyang manugang. Sa isang matinding paghila ng lakas, na hindi niya alam kung saan nanggaling, tinadyakan ni Clara ang isang bahagi ng dingding na marupok na dahil sa apoy. Sa pagguho ng kahoy, pumulaga sa kanya ang malamig na hangin ng gabi at ang figura ni Miguel na nakatayo sa di kalayuan, nakatingin sa naglalagablab na bahay na may hawak na galon ng gasolina. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng usok at apoy. Ang pagkagulat sa mukha ni Miguel ay mabilis na napalitan ng takot nang makita niyang buhay ang kanyang asawa. Si Clara ay nakatayo doon, basang-basa ng pawis at uling, yakap ang kanyang anak, tila isang reynang isinilang mula sa impyerno. "Clara, hindi ko sinasadya. Si Mama ang nag-utos." Nauutal na sabi ni Miguel habang dahan-dahang umaatras. Hindi sumagot si Clara. Ang kanyang katahimikan ay mas nakatatakot kaysa sa anumang hiyaw. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang muka ay tila naging kristal ng pot. Inilapag niya si Sofia sa tabi ni Aling Belen, nakakalabas lang din mula sa kabilang bahay. At humakbang siya papalapit kay Miguel. "Ang apoy na ito, Miguel," bulong ni Clara. Ang kanyang boses ay malamig pa sa yelo sa kabila ng init ng paligid. "Ang apoy na ito ang tatapos sa huling bahagi ng pagmamahal ko sa iyo. Mula sa gabing ito, wala ka ng asawang babalikan. Ang tanging haharapin mo ay ang hustisyang matagal mong tinakasan." Habang ang mga bumbero ay papalapit na, at ang wangwang ay umaalingaw-ngaw sa buong Quezon City, nanatiling nakatayo si Clara sa harap ng abo
ng kanyang pansamantalang tahanan. Kung ang isang inang wala nang matira, ay kayang harapin ang apoy para sa kanyang anak. Ano pa kaya ang kaya niyang gawin para ubusin ang mga taong sumunog sa kanyang mundo? Umalis ka na, Miguel. Huwag mo nang madumihan ang hangin na hinihinga namin ng anak ko. Hindi na kita asawa at lalong hindi ka na tao sa paningin ko. Isa ka na lang masamang panaginip na kailangan ko ng gisingan. Ang boses ni Clara ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat salita ay tila isang malakas na hampas sa gitna ng katahimikan ng kalsadang puno ng usok. Nakatayo siya sa harap ng nagbabagang abo ng bahay ni Aling Belen. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng uling at pawis. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng liwanag na hindi kayang likhay ng apoy. Sa likuran niya, naririnig ang malayo at paos na wangwang ng bumbero, isang tunog na tila huli na para sa mga material na bagay, ngunit sakto para sa kanyang kaligtasan. Nanginginig ang mga kamay ni Miguel habang bitbit pa rin ang galon ng gasolina. Ang kanyang muka ay isang larawan ng matinding takot at pagsisisi. Ngunit alam ni Clara na ang pagsisisi niyon ay hindi dahil nasaktan niya ang kanyang pamilya, kundi dahil nahuli siya sa kanyang krimen. Clara, please, makinig ka. I did this for us, para makuha natin ang pera ni Papa ng walang gulo. I'll make it up to you, I promise, nauutal na sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon na tila isang taong nalulunod na pilit kumakapit sa patalim. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Clara. Tumingin siya sa kanyang mga palad na puno ng itim na uling. Ang uling na nakuha niya habang pilit na inililigtas si Sofia mula sa kamatayan. Gagawa ng paraan? Ang paraan mo ba ay ang sunugin kami ng buhay? Ang paraan mo ba ay ang pumatay para sa perang hindi mo naman pinaghirapan? Dito naramdaman ni Clara ang internal crumbling. Ang bawat alaala ng kanilang 7 taon, ang kanilang kasal, ang bawat I love you, ang bawat haplos sa gabi, ay tila mga tuyong dahon na isa-isang nahuhulog sa apoy. Ang lalaking akala niya ay kanyang sandigan ay siya palang mitsa ng kanyang kamatayan. Naramdaman niya ang matinding pang-inghinig sa kanyang tuhod. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit na kumakawala sa isang masikip na hawla. Ang sakit ay hindi na lamang nasa emosyon. Ito ay naging pisikal. Tila ba ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay pinipilas ng katotohanan. Lumapit si Attorney Santos kasama ang mga pulis. Ang liwanag ng mga flashlight ay tumama sa mukha ni Miguel. Inilalantad ang bawat dumi at kasinungalingan. Mr. Miguel de la Vega, nasa amin ang video ng pagtanggap mo ng lason para sa driver ni Don Ricardo. At ngayon, nahuli ka sa akto ng arson. Seryosong pahayag ng abogado. Wala na kayong matatakasan. Nang pusasan si Miguel, lumingon siya kay Clara. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Clara, mahal kita. Huwag mong gawin ito sa akin. Hindi lumingon si Clara. Nilapitan niya si Sofia na nakabalot sa kumot at yakap-yakap ni Aling Belen. Ang pag-unawa na sa kabila ng pagkawala ng lahat ng kanyang materyang nagamit, nailigtas niya ang tanging bagay na mahalaga. Ang pagyakap niya kay Sofia ay tila isang ritual ng paglilinis. Ang init ng katawan ng anak ang nagbigay sa kanya ng lakas na hindi na kailanman manggagaling sa isang lalaki. Mama, wala na po tayong gamit, bulong ni Sofia. Ang boses ay nanginginig sa takot. Huwag kang mag-alala, anak, sagot ni Clara, habang hinahaplos ang buhok ng bata. Ang mga gamit ay napapalitan, pero ang ating kalayaan ay hindi na muling mababawi ng sinuman. Mula ngayon, tayo na lang dalawa. Habang pinapanood ni Clara ang paghila ng mga pulis kay Miguel patungo sa presinto, nakita niya ang sasakyan ni Doña Teresa na mabilis na humarurot palayo, iniiwan ang kanyang sariling anak para iligtas ang sariling balat. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Clara. Tila ba inilalabas niya ang lahat ng lason ng 7 taon? Ngunit sa gitna ng panandaliang kapayapaan, iniabot ni Attorney Santos ang kanyang cellphone kay Clara.
Isang balita ang bumulaga sa screen. Clara, kailangan mong makita ito. Si Monica, natagpuan siyang walang malay sa kanyang kondo. At ang lahat ng ebidensyang ibinigay niya sa iyo, ninakaw ng isang taong hindi natin inaasahan. Nanigas ang buong pagkatao ni Clara. Ang laban ay hindi pa tapos. Sino ang traidor na pilit na nagbubura sa kanyang mga sandata? At gaano pa kaluwak ang galamay ng mga De La Vega para protektahan ang kanilang madilim na kaharian? Huwag mong itapak ang marumi mong paa sa sahig na ito, Clara. Hanggang sa huling hininga ko, ang mansyon na ito ay pag-aari ng mga De La Vega. Ang sigaw ni Doña Teresa ay umalingaw-ngaw sa malawak at madilim na sala. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nagdulot ng panginginig sa tuhod ni Clara. Dahan-dahang pumasok si Clara sa loob ng mansyon. Ang kanyang bawat hakbang ay may bigat ng katarungan. Ang sikat ng araw sa Quezon City ay sumisilip sa mga bintana, nagpapakita ng makapal na alikabok na bumabalot sa mga mamahaling muebles. Isang patunay na ang karangyaan ay mabilis na kumukupas kapag ang pundasyon nito ay kasinungalingan. Tumingin si Clara sa kanyang biyenan. Ang matanda ay tila lumiit sa paningin niya. Ang dating reyna na may koronang ginto ay nakatayo ngayon sa gitna ng mga maleta. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Sa tabi niya, si Elena ay nakayuko, hindi makatingin ng diretso kay Clara dahil sa kahihiyan ng kanyang pagtatraidor. Tapos na ang paghahari niyo, Mama, mahinahong sabi ni Clara. Inilapag niya ang huling dokumentong pirmado ng korte sa ibabaw ng grand piano. Ang mansyon na ito, ang kumpanya, at maging ang bawat piraso ng alahas na suot niyo ngayon, lahat ng yan ay babalik sa tunay na nagmamay-ari. At hindi iyon kayo. Naramdaman ni Clara ang isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib habang tinititigan ng paligid. Dito sa sahig na ito, siya lumuhod para maglinis ng suka ni Marco. Dito sa kusinang iyon, siya umiyak ng patago habang binubulyawan ni Elena. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay saksi sa kanyang pagdurusa. Ngunit ngayon, ang bawat dingding ay tila humihinga ng maluwag kasabay niya. Ito ang kanyang internal crumbling, ang pagguho ng matandang Clara na laging sumusunod at ang pagbangon ng isang babaeng marunong ng lumaban. Clara, paranawa mo na. Biglang lumuhod si Elena sa kanyang harapan. Ang boses ay nanginginig sa takot. Ibabalik ko ang mga ebidensyang kinuha ko kay Monica. Pilit lang akong inutusan ni Mama. Huwag mo kaming itapon sa kalsada. Wala kaming matutuluyan. Isang mapait na buntong hininga ang pinakawala ni Clara. Tumingin siya sa itaas ng hagdan kung saan nakasabit ang isang malaking portrait ni Don Ricardo, ang kanyang ama. Lumapit siya rito at dahan-dahang hinaplos ang malamig na frame ng painting. Ang pakiramdam na sa wakas, ang kanyang ama ay makakapahinga na ng mahimbing. Ang mga taong kumuha ng buhay nito ay hindi na muling makakatamasa ng ginhawa gamit ang pera ng mga evangelista. Ang awa ay para sa mga taong marunong rumespeto, Elena. Sagot ni Clara nang hindi lumilingon. Binigyan ko kayo ng 7 taon ng aking buhay. Binigyan ko kayo ng pagmamahal na itinapon niyo lang sa basura. Ngayon, ang tanging maibibigay ko sa inyo ay ang katotohanan na ang lahat ng ito ay hindi inyo. Pumasok ang mga tauhan ng sheriff at ang mga pulis para simulan ang inventory. Nakita ni Clara ang pag-iyak ni Doña Teresa habang hinuhubad ang kanyang mga gintong singsing at bracelet, mga hiyas na nanggaling sa pagpapakasakit ng pamilya evangelista. Ang bawat piraso ng alahas na nalalaglag sa mesa ay tila tunog ng kadenang napapatid sa kaluluwa ni Clara. Nang papalabas ng mga De La Vega, bit-bit ang kanilang mga simpleng bag, tumigil si Clara sa pinto. Tumingin siya kay Doña Teresa na hiyang-hiya sa harap ng mga usisirong kapitbahay. Saan kami pupunta, Clara? Tanong ng matanda sa isang boses na tila isang tuyong dahon na madaling tangayin ng hangin. Tumingin si Clara sa malayo,
kung saan naririnig ang tawag ni Sofia mula sa sasakyan. Sa lugar kung saan niyo matututunan kung ano ang ibig sabihin ng magtrabaho para sa sariling pagkain. Sa lugar na itinadhana para sa mga taong nakalimot sa kahalagahan ng danggal. Habang dahan-dahang isinasara ni Clara ang malaking pinto ng mansion, naramdaman niya ang isang matinding katahimikan. Ang mansion ay hindi na isang hawla. Ito ay isa na lamang gusali. Ngunit habang nilalakad niya ang driveway patungo sa kanyang anak, isang huling tanong ang bumulaga sa kanyang isipan. Kung ang lahat ng yaman ay nabawi ko na, bakit parang may kulang pa rin sa aking puso? Maibabalik ba ng tagumpay na ito ang 7 taon na kinuha ni Miguel sa akin? O ang tunay na hustisya ay magsisimula lamang kapag natutunan ko ng patawarin ang aking sarili? Hindi na ako ang babaeng tinalikuran mo sa gitna ng ulan, Miguel. Ang babaeng yon ay matagal mo nang pinatay, at ang kaharap mo ngayon ay ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng bagay na sinubukan mong nakawin. Ang boses ni Clara ay matatag, tila isang pader ng semento na hindi kayang tibagin ng anumang pagsusumamo. Nakaupo siya sa likod ng makapal na salamin sa loob ng visiting area ng presento. Sa kabilang panig, naroon si Miguel. Ang lalaking dati ay tinitingnan niya ng may pagsamba, ngunit ngayon ay tila isang estrangerong nabubulok sa gitna ng sariling pagsisisi. Ang suot nitong kulay kahel na uniforme ay tila isang malaking sampal sa dati nitong mapagmataas na pagkatao. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mga mata ay lubog, at ang amoy ng piitan ay tila dumidikit na sa kanyang balat. Naramdaman ni Clara ang panginginig ng mga daliri ni Miguel habang nakadikit ang mga ito sa salamin. Isang matinding awa ang gumuhit sa kanyang puso, ngunit hindi ito ang awa na magpapabalik sa kanya. Ito ay ang awang nararamdaman ng isang tao para sa isang hayop na nasaktan dahil sa sarili nitong katigasan ng ulo. Clara, Sinta, patawarin mo ako. Alam mong mahal kita. Nadala lang ako ng kagustuhan ni Mama na protektahan ang pangalan natin. Pagsusumamo ni Miguel, ang kanyang boses ay nanginginig at tila isang tuyong dahon na madaling mabasag. Isipin mo si Sofia. Kailangan niya ng ama. Hindi mo ba kayang magpatawad para sa kanya? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Clara. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang kamay mula sa ilalim ng mesa. Sa kanyang palasingsingan, wala na ang gintong singsing na nag-uugnay sa kanila sa loob ng 7 taon. Ang tanging naroon ay ang maputing marka ng balat na hindi nasikatan ng araw. Isang pilat ng nakaraang pilit na niyang kinakalimutan. Si Sofia ay may ama, Miguel. Isang ama na namatay nung gabing. Mas pinili mong panuurin kaming masunog kaysa iligtas kami. Mahinahong sagot ni Clara. Ang kanyang internal crumbling ay opisyal nang natapos. Ang bawat lamat sa kanyang puso ay napunan na ng matigas na katarungan. Huwag mong gamitin ang anak ko para sa kaligtasan mo. Ang tanging ituturo ko sa kanya ay kung paano maging matatag nang wala ang mga taong katulad mo. Ang sandali ng ganap na paglaya. Hindi sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng pagbitaw. Tumayo si Clara at hindi na hinintay ang huling salita ni Miguel. Ang tunog ng kanyang mga takong sa malamig na semento ng presento ay tila isang martsa ng tagumpay. Bawat hakbang ay tila paglilinis sa kanyang kaluluwa mula sa lason ng pamilya de la Vega. Sa labas, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag kaysa dati. Nagtungo si Clara sa kanilang bagong tahanan, isang simpleng kondo na malayo sa masalimuot na mansion. Nadatnan niya si Sofia na nagpipinta sa balkonahe. Ang mga kamay ay puno ng makukulay na watercolor. Ang bata ay tumingin sa kanya at numiti ng napakatamis. Isang ngiting walang bakas ng takot. Mama, tapos na po ang painting ko. Tignan niyo po, dalawa lang tayo sa gitna ng harden. Masayang sabi ni Sofia. Lumapit si Clara at niyakap ang anak. Inamoy niya ang bong ng buhok nito. Ang amoy ng pag-asa na matagal niyang hinintay. Naramdaman niya ang tibok ng puso ni Sofia, isang ritmo na nagpapaalala sa kanya na sa kabila ng lahat ng dusa,
Ang buhay ay patuloy na bumadaloy. Nabalitaan ni Clara na si Doña Teresa at Elena ay nakatira na ngayon sa isang maliit na paupahan sa probinsya. Nagtatrabaho bilang mga tagaluto sa isang karinderya para lamang may makain. Ang reynang dati ay nananapak, ngayon ay natututo ng yumuko sa hirap. Ang katarungan ay hindi laging madugo. Minsan, ito ay ang pagpapaalala sa mga tao kung saan sila nagsimula bago sila nabulag ng kasakiman. Habang pinagmamasdan ni Clara ang paglubog ng araw sa Quezon City, isang huling dokumento ang iniyabot sa kanya ni Attorney Santos sa pamamagitan ng email. Ito ay ang huling habilin ni Monica bago ito tuluyang lumisan ng bansa. Isang lihim na hindi pa nabubunyag tungkol sa huling gabi ng kanyang ama, isang lihim na magbabago sa tingin niya sa lahat ng nangyari. Ano ang nilalaman ng huling sulat ni Monica? At handa na nga ba si Clara na ganap na patawarin ang kanyang sarili para sa 7 taon na kanyang itinapon? Ang simoy ng hangin ng balkonahe ng bagong kondo ni Clara ay hindi na amoy alikabok o lason ng panlalait. Sa halip, ito ay may dalang samyo ng sariwang kape at ang malinis na amoy ng bagong ligo na si Sofia. Habang pinagmamasdan ni Clara ang unti-unting pangsikat ng araw sa Quezon City, naramdaman niya ang isang uri ng katahimikan na hindi kayang bayaran ng anumang diamante. Ang katahimikan ng isang kaluluwang sa wakas ay nakauwi na sa sarili niyang tahanan. Inabot ni Clara ang huling liham ni Monica na kanina pa niya binabasa. Doon ay isiniwalat ng babae ang isang katotohanang nagpabago sa lahat. Ang kanyang ama, si Don Ricardo, ay hindi naging bulag. Alam ng kanyang ama ang tungkol sa mga utang ng mga De La Vega bago pa man siya mamatay. Isinulat ni Ricardo na ang 7 taong taning sa kanyang testamento ay hindi para subukin si Miguel, kundi para bigyan si Clara ng sapat na panahon na masaksihan ang tunay na kulay ng mga taong nakapaligid sa kanya. Gusto ng kanyang ama na si Clara mismo ang makatuklas ng sarili niyang lakas. Naramdaman ni Clara ang isang mainit na luha na dumaloy sa kanyang pisingi. Isang luha ng pasasalamat. Hindi na ito luha ng pait. Sa sangdaling iyon, ang unang tanong ay nasagot sa kanyang puso. Hindi niya mapapatawad ang krimen ni Miguel at Doña Teresa dahil ang hustisya ay para sa korte. Ngunit pinatawad na ni Clara ang kanyang sarili. Pinatawad na niya ang batang Clara na naging marupok, ang asawang naging martyr, at ang inang naging biktima. Ang pagpapatawad na ito ang nagsilbing huling susi sa kanyang hawla. Ang pot ay wala na sa kanyang sistema. Ang tanging natira ay ang malamig na katarungan. Tumingin si Clara kay Sofia na masayang nagdidilig ng mga halaman sa maliit nilang garden. Wala na ang kaba sa bawat kilos ng bata. Wala na ang pagtatago sa likod ng mga paso para lamang kumain. Ang kapayapaan ni Clara ay hindi nagmumula sa yaman ng mga evangelista na nabawi niya, kundi sa katotohanang nakakatulog siya sa gabi nang walang takot na may sisira sa kanyang danggal. Ang mansion ay isa na lamang alaala. Ngunit ang buhay na binuo niya sa maliit na espasyong ito ay puno ng tunay na ningning. Lumapit si Sofia at niyakap ang kanyang binti. Mama, look! May bulaklak na po yung tanim natin. Katulad po nyo, maganda at matapang. Napangiti si Clara at binuhat ang anak. Ang sandali kung saan ang lahat ng dusa ay nagkaroon ng saysay. Ang huling tanong ay malinaw na umalingaw-ngaw. Ang aral ng kanyang buhay ay simple, ngunit napakalalim. Ang pagtitiis ay hindi laging kabanalan, lalo na kung ang kapalit nito ay ang iyong pagkatao. Ang tunay na pag-ibig ay hindi dapat humihini ng iyong katahimikan, kundi dapat itong maging boses na nagtatanggol sa iyo. Ang yaman ay maaring manakaw. Ang bahay ay maaring masunog. Ngunit ang dangan ng isang babaeng marunong tumayo para sa kanyang sarili at para sa kanyang anak ay isang kayamanang hinding-hindi maabot ng anumang apoy o kasakiman. Habang pinapanood ni Clara ang mga ibon na malayang lumilipad sa asul na langit, alam niyang ang kwento niya ay hindi nagtatapos sa paghihigante. Ito ay nagsisimula pa lamang sa paghilom.
Ang sugat ng kahapon ay naging mga pilat na nagpapatunay na siya ay lumaban, nagtagumpay, at higit sa lahat, muling natutong magmahal. Ngunit sa pagkakataong ito, ang unang minahal niya ay ang kanyang sarili. Sa huling pagkakataon, lumingon si Clara sa kanyang refleksyon sa salamin. Wala nang uling, wala na ang luha. Ang tanging nakikita niya ay isang babaeng handa nang harapin ang bukas. Bit-bit ang aral ng nakaraan at ang pag-asa ng hinaharap.